Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan ang makasama kayo, mga kabarangay, linggo-linggo. Mga 42,047 barangays para pag-usapan natin ang local government code nang sa ganun mapagbuti natin ang serbisyong barangay. Kasama natin ang ating magaling at napakagandang kagawad, Marie Formentera Ferrer. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, Kags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Dito lang sa Barangay, Tayo. Wow, hindi lang isang magandang araw pero maulang linggo para sa buong Pilipinas. Pero bago natin kamustahin yung mga bahaba dyan sa ating pong mga lugar, nais po namin na ipagpaabot sa inyo na ang ating pong pinagpipitagang kapitan medyo nagasakit. Ang daming ginagawa sa kanila at ayan, tinamaan po ng sakit si Kapitan Don Francisco. Kap, pagaling po kayo. Yes po. Get well soon, Kap. Hoping po for your quick recovery, Kap, at hintayin po namin kayo bumalik dito po sa ating pong programa. Ayan po, kamusta naman po kayo nitong nakaraang linggo? Grabe po yung mga pag-ulan, pagbaha sa ilang mga lugar. Kamusta naman po? Baha lahat. Ang inyong lingkod hindi nakapasok ng Lunes. At pinilit po natin pumasok hapon dahil kinakailangan. Pero halos lahat ng okay naman nakakadaan yung sasakyan namin sa Parañaque. Kaya lang sa sukat talaga hindi na unpassable na ang sa sukat nung time na kalakasan ng ulan. Pero naawa ako dyan sa Antipolo at saka sa iba pa mga lugar sa ating mga kalakip na probinsya. Grabe, naawa po kami sa inyo at natutuwa rin naman kami at the same time dahil yung mga barangay officials talaga nagtatrabaho. Kitang-kita natin ang mga paghihirap nila. Oh, tama ka dyan, Kags Butch. At madagdag ko lamang, nakikiramay din tayo sa ating kababayan na pumanaw dahil naanod ng baha at yun nga po, binawian ng buhay. So sa pamilya po kami po ay lubos na nakikiramay. Kaya naman po sa lahat po ng ating sa Parañaque yan, di ba? Yes, sa Parañaque po. Sa ating pong mga kabarangay, mag-ingat po tayong lahat, lalo na ang dami pong mga areas ngayon na bigla na lang na usually hindi binabaha. Pero eventually ngayon, siguro dahil dulot na rin sa pagbabago ng panahon, marami pong mga binabaha na. Kaya I think malaking programa dapat at proyekto ang ating gawin na sa ating mga lugar, lalo na pagdating po sa mga drainages at yung basura, Kags. Mga kabarangay, alam po natin yan na isa po yan dapat sa binibigyan ng prioridad ng mga programa para po hindi na magdulot ng mga ganitong klase ng pagbabaha. Tama. Sa totoo lang, Kags, SK, lahat ng, sa amin lahat na nagtatapon sa creek, bumalik din. Yun sa, malawak kasi ang creek sa Parañaque, dugtong-dugtong po yan sa aming pong barangay Don Bosco. Yung pong mga tinatawag natin mga nasa mission areas o mga depressed areas, yun yung talaga kawawang-kawawa. Mga taga Santos Compound, kung nanonood kayo, nalulungkot ako para sa inyo. Pero marami pa rin tayong problema, hindi lang po yun ang nangyari sa Parañaque at pati sa Barangay Don Bosco sa amin sapagkat may mga potholes pa na kailangan talagang ayusin. Yun nga ho, nakakalungkot yung balita ni Kags Marie taga Parañaque na inanod. At 10 na nga SK Mai ang fatalities nitong bagyong Typhoon Enteng. So again, naandun na at yun nga, proud naman tayo at ang ating mga barangay officials kumikilos naman. Alam nyo, mga ganyan, hindi mo makikita yung mga
matatayog at matataas na mga Opo. opisyal. As always, first responders din po talaga ang atin pong mga barangay officials along with yung NDRRMC po. Yes. Nakikipagtulungan po sila para magbigay ng serbisyo pati po mga rescue sa kanila pong mga lugar, hindi po ba? Diyan nasusubukan SK yung yung plinano noon ng BDRRMO, yung mga dati na ng plano, nai-implement ngayon. Kaya kung wala kayong plano at nagre-react, nahihirapan talaga. Pero kung noon may plano at nagkaroon kayo ng mga basic equipments na binigyan nyo ng budget, like yung mga maliliit na parang pansalba ng mga tao, napakalaking tulong. Makikita nyo naman din sa Facebook kung sino yung prepared at hindi. Pero alam mo, sa lakas, kahit na gaano ka ka-prepared talaga, mahirap Opo. talaga. Lalo na po sa lugar po natin na talaga pong prone, sunod-sunod po ang nagiging mga bagyo natin. Dapat po talaga binibigyan pa po ng karagdagan pong atensyon po itong prevention, hindi lamang po yung response sa atin po mga sakuna na katulad nito. Yes. At hindi lang yun ang inaanod din sa Senado ang mga bills and resolutions na pag-uusapan natin. Ito po ay final, pero hindi pa po ito napapasa. Mamaya ito po pag-uusapan na po namin In-announce natin 'yan Kags SK sa Facebook natin. Ngayon lang as we speak today kasi kasabay ng public hearing yung taping namin ngayon dito, yung public hearing sa Senate regarding itong mga bills na i-mention ni SK May. Opo. At kagaya nga po ng sinabi po ni Kags Butch, uulanin po ang Senate ngayong araw ng mga bills na kailangan po nilang pakinggan at aralin para po sa ating mga kabarangay. Unang-una na po dyan ang House Bill 9400 o 9400, creating the Barangay Affairs and Development Commission, which was filed by Representative Rodante Marcoleta. Alam mo, Kags, gusto mo mauna ka o mauna Sige, ako? go ahead, please. Itong HB 9400, creating the Barangay Affairs and Development Commission, marami na tayong masyadong, sa local government code lang marami ng mga tumutulong sa barangay. At saka, di ba meron tayong Undersecretary for Barangay Affairs sa Yes, exactly, DILG? sa DILG. So, ayaw natin mag-overlap yung mga trabaho kung sino magiging mga commissioner nito. At the same time, magiging redundant na rin Yes. kasi talaga. So, Yun ang punto natin at the same dyan. time, another allocation of budget. Budget. Na naman, appropriation na naman. So, I think siguro mas maganda, i-institutionalize na lang nila yung mga programa under those proper agency like sa Department of DILG. Interior. Yeah, Yes. DILG. Dahil sila naman po talagang sumasaklaw sa atin pagdating sa local government. So, mas maganda siguro na instead of doing this creation ng Barangay Bagong Affairs and commission. Development Commission, much better siguro na paigtingin na lang yung mga programa na para sa mga barangay, lalo na yung Magna Carta na Opo. lagi po nating hinihingi sa ating mga representante na mapag-usapan naman. Kumbaga, utilize what is there already po. Hindi Yes. po natin kailangan ng bago pong institusyon para po ipaglaban po yung mga kailangan ng barangay at pati na rin po pagtuunan ng pansin ng mga pangangailangan po ng bawat barangay sa ating bansa. Pero kailangan po natin mas bigyan po ng autonomy po siguro, lalo na po Office of the Barangay Affairs sa DILG, para po talaga matutukan po nila ito pong mga, kung ano man po yung mission na gusto po nilang ibigay dito sa Barangay and Development. Naalala ko tuloy SK May si Yusek Martin Dino. Alam niyo, naniniwala ako na kung sino man nakaupo sa isang posisyon, dala niya yung galing, talino at sipag niya. At hindi ka, kung ganun ka, hindi mag-iisip ng mga ganitong creation ng commission, ng mga ganun. Kasi sa ibang tao hindi na kailangan niya basta undersecretary, gawin mo na lahat. Opo. At naniniwala rin ako na kahit anong trabaho mo, you define your job. Kahit na bago pa lang ang ginagawa mo, ikaw nagde-define ng iyong trabaho. Napaka-powerful ng position ng Undersecretary for Barangay Affairs. Sakop na dapat yan. So tama sang-ayon ako kay Kags. Magkakaroon ng overlapping of duties pag ganito. At sayang lang ang sweldo, sayang na naman din yung iba budget mo para sa mga commissioners.
Tapos mag-aaway-away sila sa Senado. Tingnan nyo, pagka nagkaroon ng bulolyaso, magtuturuan. I don't think, although the intention is good, don't get us wrong, Representative Marcoleta. Maganda yan. Again, the timing is not good kasi nga, sasabihin na naman ng ating mga kabarangay na baka naman campaign bills na naman ito. At final 1 month to go before filing of COC. Well, Ayan po, maraming salamat po. Ito naman po, ano po makokomento po ninyo tungkol naman po sa, kasama rin po sa ating public hearing na House Bills 3689 and 9561, changing the SK term of office from 3 years to 5 years, which was filed by Representative Rex Gatchalian and Representative Rose Pañotes. kasama yan doon sa setting ng 6-year term, no? Pero kasi ako anything na ibibigay sa SKs na extension, hindi talaga ako... opinion ko yun. Whether my opinion carries weight or not, para sa akin, hindi na dapat... yung mga bata yan huwag na natin silang patandain sa opisina. Lumabas din sila na bata. At kung ako sa kanila, bumalik na ako sa pag-aaral. Karamihan ng mga tumatakbo sa SK, tumigil na sa pag-aaral. Hindi dapat... Para sa akin talaga, ang SKs hindi dapat nasa wala dapat office ng mga SKs. Para sa akin, pasensya na kayo, alam ko mga SKs kayo. Dahil natututo kung ano-ano mga kalokohan, puro politika ang nangyayari. Although, merong mga magagaling na SKs, okay? For example na lang, yung naririnig natin sa Manila ngayon. Magaling yun. Pero hindi lahat kumbaga 80% nasasayang ang pondo ng gobyerno na pwede ipagpatayo natin ng mga maraming eskwelahan para sa mga kabataan. Kayo po, Kags Marie. Siyempre, magagalit sa akin si Opo. Kagawad Marie. Ready na po ako para sa debate. Parang nga ako, I have to choose the right words. Pero anyway, kidding aside, etong changing of SK term of office, I think it would be much better kung isabay pa rin talaga ang SK sa barangay. So kung aayusin ng barangay, might as well na same na lang din para hindi rin, alam mo, Kags, nakakapagod rin yung every time may election. So mas maganda po siguro kung ako yung tatanungin personally. It wouldn't matter if you change it to 3 years, from 3 years to 5 years. Kasi same goes, Kags, na ang nangyayari lang po is magkakaroon ng extension, sasabay sa barangay, pag-uusapan ulit. So, might as well, set na natin kung ano yung talagang term of office nila para hindi na yung ganito na every time may barangay and SK, pag-uusapan na naman, magkakaroon na naman ng mga filed bills, tapos ang mangyayari, pag-uusapan lang, pero wala pong proper talaga or talagang effect pagkatapos. Kasi sasabay at sasabay lang din po yan. Plus the fact na siguro dapat ayusin sa SK, Kags, medyo nasobrahan siguro sa laya. Masyadong independent. Kumbaga naging autonomous na talaga Autonomous. sila. So, sa madaling sabi, siguro marami rin kasing bago. So, maraming nabibigla. May mga nakukulture shock na, ganito pala yung SK. Pero alam niyo po, napakaganda ng inspiration na magkaroon ng mga young leaders. Because I believe that SK talaga is the roots sana na kung saan yun yung level or yung field na natitrain sila to become a better leader. Kaya nga may kasabihan na don't let politics mold you. Instead, you mold politics. So sa mga kabataan, mas maganda siguro mag-set tayo. Napakaganda ngayon ng mga ginawang reforms ng SK Act. Napakaganda niyan kung talagang isa sa puso ninyo dahil may mga center of participation na kayo na pagtutuunan ng pansin. Siguro, dagdagan lang talaga natin ng mga programa na realistic at the same time magbe-benefit and sustainable para sa kapwa nyo kabataan, lalo na dyan sa mga lugar ninyo. Kasi once in a lifetime lang yan. You can never go back the time na nandyan ka na eh. Hindi ka na ulit yung best magiging mo. SK, ano? Oo, gawin mo na yung best mo. Habang Swerte mo nagkakaedad. na lang kung aabot ka pa ulit sa next election na pasok ka sa edad. Pwede ka pa. Yes. Pero usually, hindi na rin. Bihira. Bihira. At bihira yung tumatakbo ulit. Medyo, pag nagawa na nila, move on sa kagawad dyan actually, or kapitan.
Actually, bago nga po akong tumungo po dun sa next na House Bill na tatalakayin po natin, naalala ko lang po sa atin po mga past 2-3 episodes, may mga nagtatanong nga din po sa atin, paano daw po once the term is already set, whether that's 5 years or 6 years, paano daw po yung mga SK na tatanda na sa pwesto at magiging overage na po, ano po kaya ang masasabi po ninyo tungkol po? Well, wala silang magagawa except Yes. tanggapin nila yung mandato ng batas na kung upo silang 6, ngayon nga 7, oops, abangan ninyo. Ang dami na nagtatanong, tuloy ba yung 7 years? Teka muna, wait lang ha. Pag-usapan natin yan Pag-usapan mamaya, natin. mga Pero kabarangay. pagka gano'n na nangyari mga SKs, kahit nasabihin yung may trabaho na kayo sa labas, kinakailangan nyo pa rin itrabaho, tumakbo kayong SK. Panindigan. Panindigan po. Yan naman ang kontrata ninyo sa taong bayan. Ayan po, maraming salamat po. Ito po ang ating pong next na House Bill. I'm sure dito po sa ating programa, kung tayo po ang papipiliin, ganito pong mga bill ang nais po sana nating ma-prioritize. Yan po ang House Bill 5309, providing barangay official salary grades, retirement benefits, and other entitlements, which was filed by Representative Gus Tambunting. Unang-una, binabati ko si Congressman Gaston Bunting. Ano namin yan? Congressman namin sa Parañaque. Lahat na sabi na ni Kags Butch. So, same din yung tingin ko na scenario. Kasi unang-una sa lahat, may salary grade naman talaga ang public, Yes. ang ang mga Government officials. kagawads. Actually, meron tayo niyan, Kags. Nakaset yan lagi kasi Yes. hindi naman pwede magpapasweldo tayo na wala tayong pinagbabasehan. When it comes to retirement benefits, I think it's very hard to define. Kasi number one, may mga kagawads, dumadaan tayo sa eleksyon. So, there are kagawads na nanalo ngayon, the next term, di na sila nanalo. So, how will you Paano define kung it? 2 terms ka lang? Kung 2 terms ka lang. So, marami pong pag-aaral na dapat siguro pagbasehan. And about sa other entitlements, I think it's about the medical benefits, yung Allowance, insurance, ganyan. yung mga ganyan. But then again, we have tried that. Pero according to COA, we are not allowed to. So, Yes. talagang marami pang debate, talagang pagdadaanan ito. Although, as we've said, the initiative po talaga, we are appreciating it. Lalo na, we are from Parañaque, ni Yes. Kagawad Butch. So, yung initiative ni Congressman Gaston Bunting po talaga is napakaganda. Yun nga lang, medyo matatagalan lang talaga tayo because of pag-uusapan pa rin po kasi yan. And Anything na budget, matagal na usapan. Malaking basta budget may kasi ang Magna include, Carta. yes. Kaya hindi nagmo-move. Yan ang akala kasi ng kabarangay natin na madali, bibigyan ng retirement si Kapitan, si Kagawad, si Natanod, mga ganyan. Pero pag inano mo 42,000, 47 ba, i-compute mo lahat yun. Opo. And then, magpupondo ang national government para doon. Ngayon, kung mapag-usapan natin ng maaga sa termino ng isang administrasyon, siguro kahit pa paano kalahati man lang yun, ma-approve, di ba? Hindi naman natin sinasabing Na lalahat. lahat po agad. GSIS nga, Kags, wala tayo sa barangay. Wala. Tama ba mga kabarangay? Wala tayong GSIS. At the same time, I believe merong mga cities na gumawa ng ordinansa na giving incentive for those 3-termer barangay kagawas or barangay officials na nag-serve sa mga barangay. But at the end of the day, hindi rin po pinayagan eh. So Hindi rin may, pinayagan. may ruling talaga ang Department of Budget at the same time ang COA na hindi in line sa mga ganyan. Kaya hindi rin nagiging feasible. Yes. So nakakaawa lang din yung mga kagawads natin, mga barangay officials. Syempre kahit na paano umaasa sila na Yes. this is not something na ikabubuhay naman nila eh. This is just something na ma-appreciate man lang sila, ma-acknowledge man lang sila through a little incentive. Correct. Opo. Maraming salamat po. And as always po mga kabarangay, we understand po yung incentive po nating lahat. Na yung sentimo po nating lahat, I mean, na sana nga po hindi nagiging afterthought ito pong Magna Carta for Barangay sa lahat po sa dinami-dami po ng mga hinihiring ngayon ng mga House Bill. Sana po hindi po last sana yung atin pong Magna Carta for Barangays and not another reward or not another prize na dinadanggel lang po sa harap ng ating mga barangay officials at
inaasahan po nila. Pero moving on po, ito pong pinakahuli pong House Bill, ito pong 10747. Ito naman po yung increasing the term of office of barangay officials from 3 to 6 years, filed by Speaker Martin Romualdez, Representative Lordan Suan, Representative Angelo Marcos Barba. Ladies Okay. first o ano? Ladies' choice. Ladies choice na lang. Ayan mga kabarangay, ito napakasikat nito, Kags, yung Yan. 10747. Ito ang pinakamainit na at palaging pinag-uusapan nating mga kabarangay. Alam nyo, itong 10747 na to, napakaganda po nito dahil ito yung lagi nating hinihingi na i-fix na lang natin yung term para hindi na tayo nag-uusap palagi kung kailan magkakaroon ng eleksyon. Kasi kesyo magkukulang ng budget, may sasabayan ng eleksyon. This time around, if this House bill will be passed together with the Senate bill, napakaganda po. Pero my question is, kailan ang effectivity? Yan. Yan, ang abangan nyo mga Abangan nyo kabarangay. mamaya Medyo yan. ihahang lang po Oo, muna natin. pasensya na Ibabalik kayo. ko na po muna kay Kags Kags Butch Butch. Serrano. Well, ito yung sa Senate public hearing, maya-maya ng konti. 1:30 daw eh. Okay? Nagkataon lang nagkasabay yung taping tsaka yung... Bibitinin po muna namin po kayo mga kabarangay at dumako po muna tayo sa atin po mga pagbati bago po tayo magtapos sa ating segment na ito. Siyempre, unang-una na po dyan, si Cap, Don Francisco. Pagaling po kayo, Cap. Again, we are wishing for your quick recovery po. At pangalawa po, si Kagawad Romel, Kuya Mel Pascual of Barangay Poblacion 4, GMA Cavite. Hello po. Hello din po kay Kagawad Tony Bads Bautista ng Sorsogon. Ang sabi po niya sa atin, sana nga daw po ay makarating daw po sila dito at dadalhan daw po nila tayo ng pagkain. Ayan, ang sarap po. Kita nyo sa screen Opo. nyo, dadalhin sa amin. Ayan po. Pag makarating kayo. Sana po talaga. Nga. Ayan po, hello rin po at shoutout din po kay Kagawad Let's Villalon mula po sa Mahayag, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Hello rin po kay Kagawad Melchor King Rumbines ng Barangay 1, Hinubaan, Negros Occidental at kay punong Barangay Leticia Estrada ng Barangay 1, Hinubaan, Negros Occidental. Panghuli po kay punong Barangay Eleanor Serna ng Pilar, Sorsogon. May pahabol pa po ba kayo? Yes, may pahabol sana ako at kanina lang. Kay Kapitan Ariel Yabut, nagpost siya at tinag niya ako kanina sa kanilang pagbati. Kapitan Ariel Yabut and Council ng Barangay San Roque, Mexico, Pampanga. At doon po sa mga nagpadala ng mga pangalan nila, mga pictures nila, mga pagbati, shoutout. Alam niyo, iniipon pa po namin kasi ang dami na mga ganun na. I-special episode na lang po natin, ha? One special episode para sa pagbati ng napakarami niyo pong nanonood. Maraming salamat. Keep on sending us that. Yes po. Kayo po, Kags Marie. Yes, babatiin ko ngayon, Kags, ang aking sarili. Happy anniversary to me. Uy, bakit? Kasi first year ko na po to sa Barangay Tayo. So, Happy anniversary. sa Barangay Tayo family, maraming Hindi ba salamat next week? sa opportunity. Ngayon ba? Oo. Yes, first week of September. That's September 6 nung nag-start ako. So, thank you so much for this opportunity. Napakarami ko pong natutunan. And nakakatuwa na makapag-share ako ng knowledge. I would like to say thank you so much sa ating pong One Media Network for believing in me. Lalong-lalo na po sa ating presidente na si Mr. Philip Chen. Thank you so much po. Yan po, happy anniversary, Kags Marie. Happy We are anniversary. very happy to have you here po. At Oo. marami Kahit din kaya po ako kami nakapula. natututunan sa inyo. At syempre, ang mga kabarangay din po natin, I'm sure they are very glad na naging part po ng SBT family si Kags Marie. Yes. Yan. Thank you so very much mga kabarangay. Ayan po, maraming salamat po. At mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil po marami pa po tayo pag-uusapan sa atin po mga next na segment. Pero bago po yan, kung kayo po ay nais na maging updated po sa atin po mga episode, pumunta lang po kayo sa atin po mga official channels on YouTube and Facebook and on TikTok din po mga kabarangay. Mag-subscribe lamang po kayo para po lagi po kayong makakapanood ng atin po mga programa at mababalikan nyo din po ang atin po mga past episodes. At magbabalik po kami dito lang sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad